Ito pala yung question of the day natin. Hindi ba seryoso ang pamahalaan sa drug war? Kasi sinabi po ni Robredo na tila hindi daw seryoso ang ating gobyerno. Siyempre, ang pinaka-head ng ating gobyerno, si Pangulong Duterte. So parang ang dating nun hindi seryoso si Pangulong Duterte para dito sa drug war nito. Kasi nga daw nung siya ay dating naging yung assign dyan sa interagency pagdating sa drugs, kesyo parang hindi daw seryoso. Hindi din siniseryoso yung kanyang sinasabi. Sabi ko, hindi porke din hindi siniseryoso yung sinasabi mo hindi seryoso. Baka hindi ka lang kaseryoso-seryoso. Yun lang naman kasimple yun Baka kasi yung suggestion mo, walang kwenta kaya ka hindi siniseryoso. Hindi ibig sabihin hindi seryoso yung gobyerno. Baka ikaw lang ang hindi siniseryoso. Di ba? Yung totoo. Ito, panoorin natin para may idea tayo. Binatikos ni Vice President Leni Robredo ang tila hindi raw umano seryosong pagtugon ng gobyerno sa problema sa iligal na droga. Pero aminado rin si Robredo na malaki ang pagkukulang nila sa oposisyon sa pagpuna sa Administrasyong Duterte. May report si Salima Refran. Sa ikalawang bahagi ng panayam ng veteran... May ikalawang bahagi pa pala yung panayam na wala kakwenta-kwenta na yan. Ito naman si mga has, napaka-obvious naman. Obvious na obvious ang ginagawa mo, madam, ha? Journalist na si Malu Mangahas kay Vice President Leni Robredo sa programang The Mangahas Interviews. Natanong siya tungkol sa pangunguna ng anak ni President Rodrigo Duterte na si Davao City Mayor Sara Duterte at Senador Manny Pacquiao sa ilang survey. Sabi ni Robredo, kailangan daw pag-aralan ang pulso ng ating mga kababayan sa kung anong klase ng pamumuno ang gusto nila para sa bansa. Pero tinanong din si Robredo, meron daw bang naging pagkukulang ang oposisyon sa pagpuna sa mga ginagawa ng administrasyon? Ang sabi ho nila, parang meron ding dapat obligasyon ditong magpaliwanag yung political opposition. Kasi sa mga unang bahagi ng Duterte admin, tahimik o walang ginawa. Nag-default, sabi ng mga tao. Tingin ko ang laki ng pagkukulang. Malaki yung pagkukulang namin. Sobra. Hindi lang malaki talaga. Grabe yung pagkukulang ninyo. Actually, hindi nga pagkukulang Sa tingin ko Sobra. Sobra kayong salot sa lipunan. Sobra yung panggugulo ng oposisyon. Wala akong direksyon. Yung totoo. Sobra yung ginagawa ninyong negatibo dito sa bayan natin. Wala kayo natutulong sa bayan natin. Yung totoo, Madam Robredo, wala kayong natutulong sa bayan natin. Puro kasiraan lang ang binibigay ng oposisyon. Political opposition na hindi kami nakapagbigay ng parang alternative truth. parang 'di ba? Kasi yung pagsimula pa lang kasi nitong administrasyon, parang eto, mapipiko na naman sa akin ito si Presidente. Pero parati ko... Nox naman, mapipiko na naman sa akin si Presidente. Walang napipikon sa'yo. Pinagtatawanan? Oo. Napipikon sa'yo? Pinagtatawanan ka. Yun ang totoo. Alam mo yung mga tao napipikon sa'yo, kung seryoso yung sinasabi mo at saka kapikon-pikon, hindi. Hindi kasi, wala si seryoso sa'yo, Yung totoo, yung suggestion mo, yung pang-iinsulto mo, pang-iinsulto ng mga tanga Totoo, yun ang totoo Wala akong biro, hindi ako nagbibiro. Pero yung comment mo na walang kwenta, paano ka mapipikon dun? Walang kwenta Yung totoo, walang kwenta. Sinasabi, parang yung propaganda. Naks naman Ayan na naman tayo sa propaganda Ayan na yung lagi nyong pambibintang na may troll, propaganda. Wala akong alam. Alam nyo kung bakit? Bibigyan ko kayo ng idea Madam Leni Robredo. Itong gobyerno na ito, maganda ang ginagawa. Maayos ang ginagawa. Mataas ang trust rating. Hindi mo kailangan magbayad ng vlogger o kung sino mang PR para umangat ang gobyerno. Hindi kailangan. Sa katunayan, itong mga iba pang hindi naman talaga maka-Duterte, pumapasok sa Duterte o DDS kasi alam nilang na andi dito ang tao.
Hindi na kailangan magbayad ng gobyerno natin para, i-depensa mo ako. Hindi na. Bakit? Talagang i-depensa mo ako dahil makakakuha ka ng followers. Ganun na nangyari sa ilang mga vlogger natin, di ba? Na dati naman mga Leni Robredo, ano nangyari? Na lahat na ngayon Duterte supporter na? Bakit? Because may following May following si Pangulong Duterte. Hindi niya na kailangan magbayad. Ang kailangan magbayad, yung totoo lang, yung grupo ninyo. Bakit? Wala! Nga 3%? Ilan kayo? Eto ate, baka sabihin mo na naman propagandang 3%. Walang nanalo sa eleksyon noong 2019 na galing sa inyo. Inodoro lahat. So it's proven by fact na walang naniniwala sa inyo. Ni ultimong Aquino. Bam Aquino, hindi nanalo kulelat. Ayan ay fact. Hindi ko yung kasinungalingan hindi ko yung propaganda. That's a fact. Walang nanalo. Ultimong yung Aquino, wala. Eto pa. Gusto mo pa isaksak sa kokote mo to? Ito, makinig ka. Yung mismong pambato ninyong presidente na si Mar Rojas, talo sa senatorial. Ate, sampal yung kaliwat kanan. Ha? Sampal yun. Isipin mo, presidentiable? Presidentiable, Lumaban kay Pangulong Duterte. Nangunguna noon sa survey. Hindi nanalo sa senatorial, Ano ibig sabihin nun, Hindi lang galit sa inyo ang taong bayan. Isinusuka pa kayo. Ganun lang kasimple yun, Tapos sasabihin mo, kailangan ng propaganda. May propaganda machine ng Pangulong Duterte. Ang ibig lamang sabihin nun, ang lakas ni Pangulong Duterte, kung ako naman sa kanya, natural, hindi ko na kailangan magbayad. Bakit? Yung mga yan, tingnan mo nga, yung mga dating Leni Robredo supporter mong mga vlogger, naging DDS. Bakit? Kailangan nila ng followers di ba? Ibig sabihin, magkukusa sila kasi they need followers. Ganito lang kasimple These bloggers need the president more than the president need thems. Why? Them. Parang nakuha yun sa isang vlogger Yung sabi niyang, DFA need me more than I need them. May mga ganun-ganun pa siya, di ba? Ganun din mas kailangan ng vlogger itong si Pangulong Duterte kaysa si Pangulong Duterte kailangan nito mga vlogger. Bakit? Malakas si Pangulong Duterte. Kayo, kulelat, kayo ang may kailangan ng propaganda machine, hindi ho si Pangulong Duterte. Yung totoo. Huwag tayong maglokohan, Propaganda, grabe. Pero kasalanan namin, Malu, na nag-default kami. And I think Kasalanan mag-default. Kasalanan ninyo, alam nyo kung bakit? Simple lang naman kung bakit nyo kasalanan, Sabi ko nga sa inyo, if I am the PR of Liberal Party, quiet. That's the best thing that you could do. Why? The government is performing well. People are seeing it. Kita yung mga projects ni Presidente. Tapos, babanatan mo ng negative. Sa tingin mo, yung mga tao, ay oo nga, negative nga. Ay pangit nga. Magagalit lang lalo sa inyo. Bibigyan kita ng halimbawa yung drug war na sinasabi mo. Naramdaman naman talaga nila noon na dumami ang nawala sa kanilang mga barabarangay. Marami dyan ang datigil. Marami dyan na nagtago. Nakita nila yon. Tapos sasabihin ninyo, palpak ang drug war, palpak ang ganito, palpak. Nakita nila, Ang problema kasi sa inyo, you are out of touch. Liberal Party, you are out of touch. Kaya nga, if I'm going to advise you, the best way na gusto nyo umangat ang ratings ninyo, trust ratings nyo, tumahimik kayo. Tumahimik kayo, wala kayong sasabihin, tapos daka na lang kayo bumanat uli. Kasi yung ginagawa ninyo, mas lalong nakikita yung ng tao, yung kabasurahan ninyo Yung kabahuan ninyo, lalong nakikita nila, lalo tuloy. Halimbawa, bibigyan kita ng sample. Madam Leni yung palpak ninyong ginagawa. Lagi ninyo kesa na
pasalamatan nyo yung build. Anong ginagawa ninyo? Anong propaganda ninyo? Sasabihin nyo, plano yan ni Pinoy noon pa. Oy, tanga ka pala kung ganyan ang ginagawa ninyo, ano nangyari? O, tama. Plano nga ni Pinoy yan. O, sino nagpatupad? Sino nag-ayos? Puro plano. Ay, gusto kong gumawa nito. Gusto kong gumanta. Kesa na napabuti, kesa na tumahimik kayo, ang dating lalo na pagdiinan sa tao, na kayong Liberal Party, puro plano. O, kesa na tuloy, totoo naman kesa naman na matuwa sa inyo, ibabalik lang nila yung nasagasa ang tren, babalik nila yung puro pangako ninyo na wala namang nangyari. O, tapos sasabihin nyo pa, hindi, proyekto yan ni Pinoy. Ay, tanga. Proyekto ni Pinoy, wala namang nangyari. Kung tumahimik na lang kayo, quiet na lang kayo, wala na. Hayaan nyo na lang muna yan. O, hindi lumalabas, kontrabida lang kayo. Diba? Ganun lang kasimple yun Din yun ng pagiging naive namin. Pagiging naive, Naib pa talaga ha. Naib pa talaga yung term mo ha, pagiging naib nyo. into thinking na hindi naman maniniwala yung tao. Parang pinabayaan. Ngayong higit isang taon na lang ang nalalabi sa Administrasyong Duterte, pinuna naman ni Robredo na tila hindi raw seryoso ang gobyerno kaugnay sa kampanya kontra droga. Nasaksihan daw niya yan Salamat po sa Haponesa. Thank you sa pakulay. nung panahong nanilbihan siya sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. Ang para sa akin, Malu, parang hindi sila seryoso. Naks naman ha. Parang hindi sila seryoso kasi apparent naman yung pagkukulang Apparent yung pagkukulang, pero yung solusyon hindi madali, pero doable. Apparent ang pagkukulang. Yung solusyon hindi madali pero doable. Ito si mga sa tingin ko nahihilo na ito pero hindi lang niya inaamin Bakit ang gulo niyang kausap? Honestly, bakit ang gulo? Tinatanong lang naman yung drug war. Kasi apparently magulo yung solution pero hindi magawa. Hindi ko bakit hindi? Robredo, bakit pag nagsalita ka parang hindi ka kaseryoso? Totoo, hindi ka kaseryoso, madam. Bakit hindi mo na lang diretsuhin? Ito po ang problema na hindi ginawa. Ito po yung ganito, hindi ginawa. Ay, hindi ganito. But apparently, hindi ganito. Ang gulo talaga kausap. Madam Robredo, alam nyo, kaya kayo hindi siniseryoso. Hindi seryoso yung pamahalaan Yung drug war tuloy-tuloy. Kaya kayo hindi siniseryoso dun sa mga suggestion nyo. Malamang nung nag-suggest ka niyan, ang gulo-gulo mong kausap. Siguro dun sa interagency, nung pagkakataon mo na magsalita, ang sagot kasi sa drug problem kasi dapat intindihin natin na ang drug problem hindi dapat sa minamaliit at dapat siniseryoso. Baka ganun na suggestion mo. Kaya tuloy, napapaganon. Ano ba talaga yung gusto mong gawin? Ang gulo-gulo mo. Tapos, nag-suggest ka na ang gulo-gulo at hindi naman na sineryoso nung head doon, tapos sasabihin mo hindi sineryoso. Pero parang ayaw gawin. Hindi ayaw gawin, hindi parang. Ayaw talaga nilang gawin yung sinasuggest mo. Kasi nga magulo kayong kausap. Katingin ko lang naman magulo kayong kausap kaya ayaw gawin ng gobyerno yung suggestion ninyo. So para sa akin, Malu, parating yung question, after ako nag-ICAD, yun yung question parate sa isip ko na bakit parang meron akong impression na hindi seryoso? Na ayusin talaga yung drug problem in the Philippines. Sinubukan namin kunin ang panig ng Malacanang tungkol sa mga Ay nako. Ito matindi dito Ito matindi. Hindi alam ni Robredo na pinagtatawanan lang siya. Hindi alam ni Robredo na yung mga suggestion niya tinatawanan lang ng gobyerno. Hindi alam ni Robredo na ang tingin sa kanya ng gobyerno katawa-tawa. Kaya ang sasabihin na lang niya, ay di seryoso ang gobyerno. Nagigits nyo? Yun ang mahirap
na sa sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, sa tingin mo sobra ang galing, hindi mo matanggap yung perspective sa'yo ng ibang tao. Madam Leni Robredo, ganito lang ho yan. Explain ko sa'yo, kung hindi mo pa rin maintindihan, may problema na ho talaga sa inyo. Sigurado ho ako, nung nag-suggest kayo dyan sa interagency na yan, walang kwenta. Walang kwenta. Malamang, one, ginagawa naman na nila yung sinasuggest mo, or two, obvious na yung suggestion mo ay nanggagaling sa teorya at wala doon sa mismong ground. Kasi iba ho yung may teorya ka, ganito lang, ganito paano pugsain ang droga. Iba ho yung alam mo talaga nila how doon sa baba. Kasi nga, halimbawa ko na nga lang yung inkwentro ng PIDEA at PNP, malupit yun. Sabi ko sa inyo, malalim mo yun, hindi lang yun basta may masamang tao, hindi lang ganun ho yun. Nordida Ramos Bascon, salamat po. Ito ho, isa ho itong malalim na gawain ng mga kartel. Ibig sabihin, hindi ho to basta-basta. Ito ho'y pinag-aaralan. Malamang ho, nung nag-suggest kayo, katawa-tawa. Malamang ho, nung nag-suggest kayo, walang kakwenta-kwenta para sa mga law enforcer natin. Tapos, kesa na i-understand mo at i-accept mo, ay wala pala akong kwenta. Sasabihin mo pa na hindi seryoso yung gobyerno. Tapos, magtataka ka, nagagalit sa iyo yung gobyerno. Eto Madam, how? How? Di Carabao, di Batute. Hindi. How would you expect na itrato kayo ng gobyerno kung yung mismong gobyerno kinasasilihan ninyo sinasabihan nyo ng kunong ano-ano? Remember this, ate, in all leadership, in all organization, hindi na force ang pag-follow ng tao sa inyo. It must be earned. Ibig sabihin, hindi ho yan yung, eto, sundin nyo ako. Hindi, oo, boss ka, pero hindi ka dapat ganon. Dapat you have to show them na you believe on your people, then you suggest things, how to do it. You believe first on them before they follow you. Ang ginawa mo, binatikos mo ng binatikos, naging negatibo ka ng negatibo, tas you expect them to follow you. Kaya ito si Madam Robredo sablay ho talaga siya pagdating sa leadership. Kaya tama si Pangulong Duterte. Pag yan naging Pangulo, we are so doomed. Kasi walang alam sa leadership Tingnan mo papakita ko lang sa inyo si Pangulong Duterte kung paano kagaling na leader. Meron siyang vision. Ano yung vision niya? Criminality. Meron siyang vision. War on drugs. Anong ginawa niya? Siyempre, una niyang binild up yung mga tao. Although, sigurado naman ako, tagal lang yung mayor niyan Sigurado naman akong alam niya na may mga tiwaling pulis. And yet, you have to show to them that you believe in them. Okay? Bago mo linisin, you have to show to them, I believe in you, I will protect you. Ipakikita mo yan. That's a good leader. Hindi yung, war on drugs. Kayo mga tiwaling pulis. Kayo mga hayop na pulis. Gaganunin mo na kaagad. Kesa na sila ma-build yung kanilang moral para to fight for you, they will fight against you. Naman, it's a simple leadership 101 yan. Hindi ko maintindihan, ba't di mo alam? Ano ni Pangulong Duterte? Corruption. To show that, siya mismo. Anong ginawa niya? Pinagbayad niya yung mga kaibigan niya. Tinanggal niya kaagad.
nakita niya. Ang hirap po kasi dito kay Robredo, sa tingin ko lang naman sa tingin ko lang kung ano yung binubulong sa kanya, pinaniniwalaan niya. Kaya tuloy puro sablay yung sinasabi niya. Mahirap po kasi pag naniniwala ka sa bulong-bulungan, yung kaliwat ka ng bulong-bulungan. Yung wala ka naman talagang utak. Ay, sorry Yung naniniwala ka lang sa bulong, mahirap po yan. Mahirap po yan. Kaya nga sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? You review, mag-review ka, mag-aral ka, study history, study yung mga... Hindi ko kasi madali eh. Hindi ko madaling... Isipin mo ito You are the president and yet you're saying ayaw mo yung anak mo. Ibig sabihin, you are serious in running the country. Ibig sabihin, hindi. Di ba? Si Pangulong Duterte na mismo nagsabi, hindi kakayanin to ng babae. Kasi yung pressure, ay babae yung anak niya. Tapos sasabihin niya pang ayaw ko yung anak ko na tumakbo. Kasi this is a dirty job. Isipin mo yung ganun tao He understand kung ano talaga ang pagiging presidente. Ikaw, Madam Robredo, anong ginawa mo? Nagmagaling ka na, nagsuggest ka, kaliwat ka na. Tapos, pag hindi nasunod yung gusto mo, sasabihin mo, palpak ang gobyerno, palpak ang hensya, palpak ang kasamahan mo. Paano? Paano ka makakapag-lead kung lagi na lang sinasabi mo, palpak? Nakita mo lahat ng kapalpakan ng iba, yung kapalpakan mo hindi. As sinabi ng Vice Presidente. Pero ayaw na raw munang sagutin ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga sinabi ni Robredo. Salima Refran, GMA News. At saka tingnan mo. Ito lang ang ganda na nangyayari sa bansa natin. Okay? Tuloy-tuloy, may vaccine, binanatan nyo yung vaccine, siniraan nyo Sinovac, dumating na yung Astra. Ngayon, naghahanap na naman kayo ng issue sa drug war. It's okay to criticize. Pero yung mayat-maya, kaliwat kanan, hindi ho maganda. Madam Lenny, nakakasakit sa ulo. Kaya tuloy instead, isipin nyo na lang ito. Simple lang naman Kayo hong mga anak, yung nanay ninyong talak ng talak. Di ba kaya nga, sorry kayo magagalit sa mga nanay. May tinatawag tayong nagir, di ba? Yung nagdang ng lahat na lang ng gawin mo, mali. Lahat na lang ng gawin mo, may negative siyang sasabihin. Anong pakiramdam nun bilang anak? Sige nga di ba sakit sa ulo nun? Ang sakit sa ulo nun. Ang sakit sa pakiramdam. Mayat-maya, kaliwat ka. May ginawa ka mabuti. Dumating yung vaccine. May sasabihin tungkol sa vaccine. Dumating yung Sinovac, may sasabihin tungkol sa Sinovac. May dumating yung Astra, may sasabihin na naman tungkol sa iba. Parang gayon, kayo naman, anak. Pumasa ka na. Sasabihin nila, anak, maganda yan, pumasa ka, pero bagsak ka doon sa iba. O kaya sasabihin mo, ma'am, mami, pasado ako sa lahat ng subjects ko. Sasabihin naman yung anak, oo nga, pero ang baba mo, hindi ka nag-top. Parang ganyan ka, Madam Robredo Actually, hindi lang pala si Madam Robredo. Buong oposisyon ganyan. Yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, walang nakitang maganda. May nakita ka bang oposisyon na pinuri man lang yung mga magagandang ginawa? Wala. Si Pangilinan. Yung mga dilawan talaga, yung mga liberal si Drilon, si Robredo. May nakita ka sa kanila nagsabing, kahit ano, isipin mo to lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, pangit sa pananaw nila. Tapos, sasabihin ninyo, propaganda dahil nagagalit sa inyo yung tao? Ay, gago pala kayo. Yun naman sabi ko. Hindi, isipin mo, wala kayong nakitang ni isang maganda, te. Ano to? Sa lahat
ng ginawa ng gobyerno to, wala ni isang maganda? Ano? Eh, hindi yung ginawa ang problema. Siguro may mga kayo, contact lenses kayong madudumi. Kaya ang dumi ng tingin ninyo sa lahat. O yan, tama. Kasama pala dyan si Dilimaw at si Trililing. Hindi, sabi ko nga ako, suko na ako kung meron silang sinabing isang maganda. Isa lang. Purihin nila, thank you Mr. President for doing this. Wala. Imagine, wala ni isa. Sa dami ng magandang ginawa ng gobyerno to mula noong 2016, wala ni isa. Tapos sasabihin ninyo, the propaganda machine ang kumakalaban sa inyo. Hindi. Ang kumakalaban sa inyo dahil sa pagiging negatibo ninyo. Tanungin nyo kaya yung mga anak ninyo. Try nyo lang. Tanungin nyo yung mga anak ninyo. Sabi nito, hindi ba sila natutuwa na inayos sa Manila Bay? Di ba, inisyo nga nila yan. Dolomite, kaliwat kanan, Dolomite. Binantayan pa ng isang ABS-CBN, talaga nakabantay dyan na mawala yung Dolomite sa Bagyo. Mantakin mo, Bagyo ha? Bagyo, nakaabang yung sasakyan. Asan ha? Mawawala na yan, Dolomite. Ayan. Ay, nandun pa rin. Ayan. Humahangin na malakas. Mawawala. Ay, hindi, nandiyan pa rin. Cecil Galion, nyeta talaga yung fake PP na yan. Government laging handa, Lenny laging tanga. Correct. Tapos etong nakakatawa. They still think there's so many. Eto na lang sabi ko nga o sige, lahat na ng propaganda natin, mali! Lahat ng ginawa ng gobyerno, mali! Sila lang ang tama. Go! 2019 nag-eleksyon, wala sa inyong pumasok ni isa. Ang tingin pa nila, they are right. And we are many. Wala nga di isa, tas we are many. Yung mismong presidente ninyo, yung presidentiable ninyo, hindi nga nanalo, hindi pumasok. Ano to? Hindi. Sa akin, katangahan na lang talaga yung yung hindi mo ma-realize na mismong presidente na ninyo na tumakbo. Okay? Yung pinaka-kataas-taasang presidentiable na sa inyo na si Mar Rojas, hindi pumasok sa senatorial? Utsa, ano na yun? Hindi pa ba wake-up call yun? O pangalawa, sige, tanggalin na natin si Mar Rojas. Baka pangit ang imahe niya. Si Bam Aquino, isang Aquino. Isang kamukha ni Noynoy. Ay, ni Ninoy. Isang sobrang magaling sa Twitter. Hindi rin napasok. Lahat na ng credit kinuha. Hindi rin napasok. Hindi pa ba wake-up call sa inyo yon? Na hindi kailangan na propaganda para kayo patumbahin? Ibig sabihin nun, walang naniniwala sa inyo ni isa. And stupidity na lang siguro kung magbayad pa si Pangulong Duterte ng vlogger para ipagtanggol siya. Diba? Bihira naman, no? Kaya nga ako excited ako Excited ako dito sa darating na eleksyon sa 2022. Sobrang excited ako. Bakit? Dito natin makikita yung mga totoong DDS at talaga mga balimbing. Actually, hindi pala balimbing. Mga hipokrito lang. Yung mga unyango naman talaga, yung mga hindi naman DDS. Diyan natin makikita. Pangalawa, dito natin makikita na pupulutin talaga sa kangkungan itong kandidato nila. Ha? Dito natin makikita talaga. At pangatlo, dito natin mapapatunayan kung ang mga Pilipino gising na at hindi sira ang ulo at naniniwala sa mga artista o di kaya sa mga sikat lang. O, talaga yon, doon mo makikita. Kasi, eto lang sa akin. Hindi ko to inaano, pero sige nga ho, if there is one thing, okay, na qualification para sa isang pangulo, ano yon?
sikat, mayaman, merong pangalan. Di ba if there's one thing na dapat na isang pangulo yung masipag? Ano pa? Yung may record? Ano pa? Yung may karanasan? O ano pa? Oh. Yung magpapatuloy kay Pangulo, yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Na kanino tong apat na to? Tanungin ko kayo, na kanino tong apat na to? Na kay Bongo lang lahat yan eh. Oh, masipag. O sige. May dalaban pa ba kay Bongo pagdating sa kasipagan? Tanungin ko kayo. Oh, pangalawa, sa ginawa. Ilang malasakit center na gawa niyan? Ilang tulong na gawa niyan sa mga kababayan nating nasunugan? Kasi simula pa lang yan ha. Oh, actually hindi pa nga sa senador, ginagawa na niya yan eh. Oh, pangatlo, karanasan. Sino ang naka-OJT since 2016 na presidente? Nakadikit kay Pangulong Duterte. Lahat ng desisyon ni Pangulong Duterte na andito sa tabi niya. Di ba siya lang? Oh, pang-apat. Oh, sino yung talaga magpapatuloy? Sigurado kang 100% ipagpapatuloy yung ginawa ni Pangulong Duterte. Kulang na nga lang magkapalit sila ng muka. Di ba si Bongo? Tanungin ko kayo, meron pa bang iba? Sige nga ho. Oh, give me this 4. Kung meron kayo makita doon sa iba, suko ako. Oo, sige. Ang ano lang yun man ang negatibo lang naman yun na nakikita kay Bongo sa ngayon. Wala siyang karisma. Anak ng tutsa yan, no? Oh, yung totoo. Yan lang ang nakikita niyong negative kay Senator Bongo. Wala siyang karisma. Kung karisma naman pala ang gusto ninyo, kunin niyo na lang si Vic Soto dyan bilang presidente. Oh, sino pa? O ilagay niyo si Boy Abunda na presidente. O gusto niyo yung isa pa, si Vice Ganda, gawin niyo na lang presidente. Kung karisma rin pala gusto ninyo, pero wala atang karisma yun eh. Hindi, di ba ho? Kung karisma lang pala ang labanan natin dito eh. Kasi yun ang naiinis ako na sabi, kasi hindi ko type itsura ni Bongo. Sabi ko, hindi mo lang type, yung wala lang karisma, kaya ayaw mo kay Bongo. Ang sakit sa bangsa.